May mga pangalan sa industriya ng musika na hindi kailanman kumukupas. Mga pangalang kahit lumipas ang dekada ay patuloy pa ring inuukit sa puso ng mga nakinig at napasaya. At ngayong araw, isa sa pinakamatagal nyo ng hinihiling na ating talakayin ay ang isang alamat, isang boses na naging bahagi ng kasaysayan ng musikang Pilipino, isang artist na tinawag na King of Visayan Song. Noong dekada 60, habang unti-unting nagbabago ang mundo ng musika, may isang lalaking nagbigay kulay, saya at kakaibang himig sa Kabisayaan. Isang singer, isang composer, at higit sa lahat, isang kwentista sa pamamagitan ng kanyang mga kanta. Siya ay walang iba kundi si Max Sorban. Ako in love sa teenager ko nga uyab. Pero bago natin balikan ang kanyang makulay na buhay, mula sa kanyang pagsikat hanggang sa mga hamon, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong tulad nito. Mga kwento ng alamat na minsang naghari sa entablado at patuloy pa rin nabubuhay sa ating alaala. Simulan na natin ang kwento ng isang tunay na alamat. Bago pa man siya makilala bilang King of Visayan Song, isa muna siyang simpleng batang lumaki sa lungsod ng Cebu. Si Max Sorban ay isinilang sa isang ordinaryong pamilya, panglima sa 6 na magkakapatid. Sa murang edad pa lamang, ramdam na niya ang musika sa kanyang dugo. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro sa kalsada, si Max ay nahuhumaling sa pakikinig ng radyo. Inaawit ang bawat kantang maririnig niya. Doon pa lang ay tila ba may tinatawag na sa kanya ang entablado. Nagtapos siya ng high school sa University of Cebu at kumuha ng vocational course sa Cebu School of Arts and Trades. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aaral, hindi kailanman nawala ang apoy ng kanyang pangarap para sa musika. Sa Cebu noon, malakas ang impluwensya ng radyo at para sa mga kabataang nangangarap na maging singer, ang pagsali sa mga singing contest sa mga estasyon ng radyo ang pinakamabilis na paraan para mapansin. At doon nga nagsimula ang laban ni Max. May mga gabi ng tagumpay, may mga araw ng pagkatalo, may mga pagkakataong siya ang tinatawag na kampiyon, at may pagkakataon naman na umuuwi siya ng tahimik, tangan ang pagkadismaya. Pero dito mo makikita ang tunay na pagkatao ni Max Sorban, dahil hindi siya sumuko. Sa halip, mas lalo pa siyang nagsanay. Mas lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang boses, ang kanyang delivery, at ang kanyang stage presence. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na nagbago ang kanyang kapalaran. Sa Darigold Jamboree, isang kilalang kompetisyon noon, sunod-sunod niyang pinatunayan ang kanyang husay. Hindi isang linggo, hindi 2 linggo, kundi 4 na linggo siyang nanatiling kampiyon. Isipin mo yon, kaibigan. Sa panahong napakaraming gustong sumikat, si Max ang patuloy na pinipili ng mga hurado at ng mga tagapakinig. At mula roon, unti-unting nabubuo ang pangalan niya sa Cebu. Hindi doon nagtapos ang kanyang paglalakbay. Pinag-aralan niya ang mga sikat na awiting Ingles noong dekada 60. Mga standard songs kung tawagin na uso sa mga nightclub at hotel. At sa dami ng kanyang mga awitin na nalalaman, mabilis siyang natanggap bilang singer sa mga night spots sa Cebu. At dito nga nagsimulang lumawak ang kanyang mundo. Sumama siya sa isang banda at nagtanghal sila sa mga base militar ng Amerika sa Mactan. At hindi nga nagtagal ay dinala sila ng musika sa bansang Vietnam. Sa gitna ng isang bansang may digmaan, isang batang mang-aawit mula sa Cebu ang nagbibigay aliw at saya sa pamamagitan ng kanyang tinig. Isipin mo ang eksenang yon, isang simpleng probinsyanong may pangarap na umaawit sa harap ng mga dayuhang sundalo sa isang banyagang lupain. Doon pa lamang malinaw na. Dahil hindi pangkaraniwan ang magiging kapalaran ni Max Sorban. Pero ang isa sa mga hindi malilimutang karanasan sa buhay ni Max Sorban ay naganap hindi sa entablado, kundi sa gitna ng digmaan. Sa panahon na yon ng Vietnam War, papunta sila sa isang gig
sakay ng isang helicopter kasama ang kanyang mga kabanda. Sa ibaba ay kagubatan, sa paligid naman ay may malaking tensyon. At bigla na lang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Pinaputokan sila ng mga Vietcong. Isipin mo yon, isang mang-aawit mula sa Cebu, hindi sundalo, hindi mandirigma, kundi isang entertainer na may dalang mikropono ang biglang napagitna sa putukan. Sa mga sandaling yon ay maaaring naghalo ang takot at pangamba. Maaaring naitanong niya sa sarili, hanggang dito na lang ba ang aking karera? Pero sila ay nakaligtas at sa kabila ng panganib, itinuloy nila ang pagtatanghal. Dahil para kay Max, ang musika ay hindi lang trabaho. Ito ay isang misyon upang makapagbigay aliw kahit sa gitna ng kaguluhan. Pagbalik sa Pilipinas ay hindi tumigil ang kanyang buhay dahil nakapagtanghal siya sa Olongapo sa loob ng isang taon sa US Naval Base. Isang lugar na puno ng dayuhan, sundalo at iba't ibang kultura. Pagkatapos noon, lumipat siya sa seafront sa US Embassy Family Club sa Maynila, kung saan tumagal ang kanyang performance ng 2 taon. Doon nga mas nahasa ang kanyang pagiging balladeer. Doon mas tumibay ang kanyang kumpiyansa sa entablado. Sa kalaunan ay muli siyang sumama sa banda at sinwerte silang nakapag-perform sa Japan. Mula Cebu hanggang Vietnam, Olongapo, Maynila, Japan, unti-unting lumalawak ang mundo ni Max Sorban. Taong 1968, isang mahalagang taon, ay nagdesisyon nga si Max na tuluyang magpunta sa Maynila upang doon ipagpatuloy ang kanyang karera. At doon, may isang alok na hindi niya agad tinanggap. May nag-offer sa kanya na kumanta ng mga Bisaya novelty songs. Pero tandaan, si Max ay isang balladeer. Sanay siya sa malalalim, seryoso at emosyonal na mga kanta. Ang novelty ay kailangang magpatawa, kailangang mag-iba ng boses, kailangang magtunog matanda. Hindi yun ang imahe niya, hindi yun naging madali para sa kanya, hindi yun ang estilo niya. At para sa isang artist, ang pagtalikod sa nakasanayang identity ay hindi madaling baguhin. Pero nanaig ang kanyang curiosity at minsan sa buhay ng isang tao, isang subok lang ang nagiging dahilan ng malaking pagbabago. Sinubukan niyang umawit ng isang novelty song, yan ay ang Lolang Kunot. Nirecord nga ito sa ilalim ng Bicor Music Corporation at walang nakahula sa mangyayari dahil bigla itong nag-hit, bigla siyang napansin at bigla siyang naging kakaiba. Mula sa pagiging balladeer, unti-unti siyang kinilala bilang tagapaghatid ng saya sa pamamagitan ng mga awiting Bisaya. Ito ang naging daan para makapag-record siya ng maraming Bisayan songs. Nakaramihan ay sarili niyang komposisyon. At sa edad na 30, nakapaglabas na siya ng maraming album na naging popular nga hindi lamang sa Kabisayaan kundi pati sa Mindanao. Dito nga nagsimulang mabuo ang titulong King of Visayan Song. Pero sa likod ng kanyang mga kantang nakakatawa at tila magaang pakinggan, may mga bahagi ng kanyang buhay na hindi alam ng marami. Paano nga ba niya napanatili ang kasikatan sa loob ng mga dekada? At ano ang hamon na kanyang hinarap sa likod ng entablado? Pagkatapos ng tagumpay ng Lolang Kunot, hindi na natigil si Max Sorban sa paggawa ng musika. Sa loob ng mga sumunod na taon, nilabas niya ang mga album na talagang nagpasaya at nagpatawa sa mga Pilipino. Ilan sa mga pinakakilalang album niya ay ang labing makalingaw nga, mga awit ni Apir Apir Apir, Mad Max Kuno, Okay Okay, Mr. Kodaker, Nabali ang Christmas Tree, La Isla Banana, at marami pang iba. Hindi lang album ang nagdala ng kasikatan kay Max Sorban. Siyempre, kundi ang mga kantang kinagiliwan ng publiko. Ilan nga rito ay ang Kordapya, Gihidlaw Itawan Ako, Ang Haritasan, Punti sa Hambog, Barkong Karaan, Relax Lang, Adis Adis.
Lahat ng ito ay nagpatunay na may kakayahan siyang maghatid ng saya sa bawat kanta habang ipinapakita ang kanyang pagkabisaya at pagmamahal sa kultura. Sa kanyang paglalakbay sa musika, nakilala niya ang songwriter na si Al Comendador. Dito nga niya natutunan ang sining ng pagsusulat ng kanta. Dahil sa kanyang pagiging Bisaya, madali para kay Max ang mag-compose ng mga awiting lokal. At sa hindi alam ng marami, ang isa sa mga sumikat na awit ni Rico J. Puno na pinamagatang Tao'y Marupok ay komposisyon din nila Max Sorban at Ernie de la Peña. Hindi rin nag-iisa ang kanyang tagumpay. Nakasama niya ang kanyang kaibigan at kumpare na si Yoyoy Villame. Magkasama nilang nai-release ang album na Double Rumbles na naglalaman ng mga kanta tulad ng Bagak sa Kuday, Akong Berdi, Palahubog Bot-Bot Mo at marami pang iba. Hindi naglaon ay sumunod ang Double Trouble Rumble Volume 1 at Volume 2 kung saan muli silang naging tandem. Ilan sa mga kantang pinasikat nila ay ang Magellan ug Lapu-Lapu, Daguhi Lapu-Lapu, Lambada, Earthquake, Kolokoy, Basketball. Sa ganitong paraan ay patuloy nilang pinapalakas ang musika at kultura ng Bisaya sa entablado at radyo. At hindi lang sa musika nakilala si Max. Noong 1997, muli silang nag-collaborate ni Yoyoy Villame at nagkaroon ng television comedy sitcom sa Cebu na pinamagatang Pamilyang Ukay-Ukay sa ilalim ng ABS-CBN. Dito nga nakilala sila sa mas malawak na audience at napatunayan na ang kanilang talento ay hindi lamang sa kanta kundi pati sa pagpapatawa at pagpapasaya sa mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng kasikatan, mga collaborations at mga nakakatawang awitin, may mga bahagi ng buhay si Max Sorban na hindi alam ng marami. Ano nga ba ang mga personal na hamon at tagumpay sa likod ng entablado? Paano niya napanatili ang kanyang karera sa loob ng mga dekada habang nagbabago ang industriya ng musika? Ang talento, dedikasyon at kasipagan ni Max Sorban ay nagbunga ng mga parangal at pagkilala sa industriya ng musika. Hindi lamang sa puso ng mga tagapakinig siya kinilala, kundi pati sa mga opisyal na award-giving bodies. Ilan sa kanyang natanggap na parangal ay ang Regional Song Recording Award, Buhandi Lifetime Achievement Award, Platinum at Gold Record Award. Ang musika ni Max ay hindi lamang umabot sa Pilipinas. Nakapag-perform siya sa iba't ibang bansa, kabilang ang Norway, Austria, USA, New Zealand, Canada, Australia. Sa bawat entablado ay dala niya ang sigla at kulay ng Bisaya at bawat performance ay nagbigay saya sa mga tagapakinig sa buong mundo. Isa sa mga naging malapit na kaibigan at collaborator niya ay ang kilalang actress at singer na si Pilita Corrales. Nakasama siya sa ilang album kung saan lumabas ang mga kantang Kon Magkabulagta, Gugmang Dinali-Dali, Diyos Ko Day, Hatian Mo Ko sa Puso Mo. Halos lahat ng kanyang komposisyon ay may halong kwela at isa rito ang Kordapya na naisip niya noong 1975 mula sa pangalan ng isang babae. Noong 1978 ay pinakilala niya rin ang kantang Unang Pagtanaw og Sine, na inspirasyon ng kanyang pagkabata nang una siyang isinama ng kanyang tatay upang manood sa sinehan. Kasama rin dito ang hit na Nabali ang Christmas Tree, na tumanggap ng Gold at Platinum Awards sa mga istasyon ng radyo. Isang kwento na nagpapatunay sa pagiging malikhain ni Max Sorban ay nang siya ay may gig sa Tawi-Tawi. Maraming fans ang nag-request ng kantang Baleleng, ngunit hindi niya ito alam. At hindi nagtagal, habang nasa Zamboanga, narinig niya ang kantang ito sa isang banda. Agad siyang humingi ng kopya, pinag-aralan at inibisaya ang lyrics. Ang pagiging mapagmalikhain at bukas sa bagong ideya
ay isa sa dahilan kung bakit patuloy na minamahal ang kanyang musika. Si Max Sorban ay kilala sa kanyang kasiyahan at pagiging masayahing tao. Ang kanyang mga awitin ay punong-puno ng sigla, kulay at mga melodiyang nakakatuwa, nahango sa nakikita at naranasan niya sa paligid. Sa kasalukuyan, si Max ay namumuhay ng simple kasama ang kanyang asawa at meron siyang 2 anak na babae. Ang isa ay naninirahan sa Amerika, ang isa naman ay nasa Canada na may kanya-kanya na ring pamilya. Bagamat malayo sa kanya ang mga anak, ay nananatili naman ang pagmamahalan at suporta sa bawat isa. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay, kasikatan at masasayang kanta, ano nga ba ang mga aral at inspirasyon na naiwan ni Max Sorban sa musika ng Bisaya? Paano niya pinanatili ang sigla at saya sa bawat kanta? At paano ito naging bahagi ng puso ng mga Pilipino? Sa higit 5 dekada niyang pamamayagpag sa mundo ng musikang Bisaya, hindi naging madali ang landas ni Max Sorban. Maraming pagsubok ang hinarap niya bago tuluyang makilala at tinanggap ang kanyang awiting Bisaya. Ngunit sa bawat hamon, sa bawat pagkatalo, patuloy siyang bumabangon at hindi siya nawawalan ng pag-asa. Sa ngayon, si Max Sorban ay patuloy pa rin sa pagsusulat ng mga awitin. Isa siya sa kinikilalang Cebuano singer-songwriter na nakapagsulat ng mahigit 200 Bisayan song. Ang kanyang inspirasyon ay ang kanyang pamilya, ang musika at ang mga tagahangang walang sawang sumusuporta sa kanya. Lubos ang kanyang pasasalamat sa Diyos, sa lahat ng Bisaya at sa patuloy na suporta ng kanyang mga fans. Wala siyang ibang hangad kundi maipamana ang kanyang legasiya sa mundo ng musika at makapagpasaya ng maraming tao sa pamamagitan ng kanyang mga kanta. Hindi lamang siya nagpapaaliw sa pamamagitan ng mga nakakatawang novelty songs, kundi ipinapakita rin niya ang tradisyonal na musikang Bisaya sa bawat komposisyon. Sa kasalukuyan, isa sa kanyang bagong album ay ang pinamagatang Gisaad sa Langit na nagpapatuloy ng kanyang kontribusyon sa Visayan music scene. Si Max Sorban ay nananatiling malusog at malakas sa kabila ng kanyang edad. Ayon sa kanya, ang sekreto ng kanyang maayos na kalusugan ay ang walang bisyo, tamang pagkain o healthy diet at sapat na tulog. Lubos ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa bawat blessings na ipinagkakaloob sa kanya at sa pamamagitan ng kanyang musika. Naging instrumento siya para magbigay ng saya at inspirasyon sa marami. Mula sa batang pang-5 sa 6 na magkakapatid sa Cebu hanggang sa mang-aawit na minahal ng buong Bisaya at sa ibang bansa, si Max Sorban ay patuloy na ang tahimik na dedikasyon, pagmamahal sa musika at positibong pananaw sa buhay ay nagbubunga na walang kupas na legacy. Sa bawat kanta niya, sa bawat pag-awit, dala niya ang kulay, saya at kultura ng Bisaya. At sa bawat nota at salita, patuloy niyang pinapakita na ang musika ay hindi lang libangan. Ito ay pamana, inspirasyon at biyaya. Sa huli, ang kwento ni Max Sorban ay kwento rin ng bawat Pilipinong nangangarap, nagsisikap at patuloy na naniniwala na sa gitna ng hamon may ligaya, tagumpay at kasiyahang naghihintay. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan, mga tropa. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Pagpalain po tayong lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.